Hayaan natin si Holy Spirit na ilid tayo. Kung anong dapat natin gawin, siya magturo sa atin how to pray. Kung ano yung dapat ipag-pray natin. Kung ano yung dapat action natin sa ating personal prayer, sa ating prayer work sa umagang ito. Oh Jesus. Oh hallelujah. Thank you, Lord. Oh God. You are worthy. You are worthy of all praise, Lord Jesus. Oh God. Hallelujah. Oh Jesus. Just make a melody of worship right now in your own tongues, in your own language, in your own words. Purihin ka, Panginoon. Iandaan niyo po ang aming mga puso, O Diyos. Thank you, Jesus. Sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised, and I give glory. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised, and I give glory. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great, Lord. Your name
is great and greatly to be praised. Sa oras na ito, lahat ng naniniwala ng ating bansa ay kaya pang baguhin ng Panginoon. Lahat ng naniniwala na ang ating bayang Pilipinas ay kaya pang pagharian ng Diyos. At tatawag siya ng mga pastor, mga lingkod ng Diyos na gagamitin niya para sa pagbabago ng ating bayan. Yaman din lamang na nabibigo tayo sa ating mga leaders, sa ating mga politicians. Mayroong itatayo ang Diyos na gagamitin niya to change our country. Lahat ng naniniwala makiisa sa panalangin ito. Panginoon, alam namin, Panginoon, na mayroon kayong ginagawa. Mayroon kayong madakilang plano sa aming bansa. Naniniwala kami, Panginoon, na mabaguhin ninyo ang takbo ng bansang Pilipinas. Nawa, Panginoon, matapos na ang anumang espiritu ng ganid, spirit of greediness sa aming bansa, sa pamamagitan ng korupsyon, sa pamamagitan ng pandaraya ng kaaway na ginagamit ang maraming mga tao to be involved in corruption. Sa pangalan ni Jesus, patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo, Ama, ang sitwasyong ito ng aming bansa. Lord, hayaan ninyo ng ekonomiya ng aming bansa ay makabawi, makabangon, Panginoon. At magtuloy-tuloy ang maayos na pamumuhay ng bawat Pilipino, ng bawat residente, Panginoon, ng Pilipinas. Panginoon, lubos kami nagtitiwala sa inyo sapagkat kayo ang aming Ama na kahit kailan hindi nagpapabaya, hindi nagkukulang sa kabila ng maraming kakulangan ng aming buhay, nananatili po kayong tapat, Panginoon. Maraming salamat at inaangkin namin sa araw na ito ang katagumpayan ninyo over our country, over our nation, Philippines. In Jesus' name. Jesus' name. Patuloy din namin ilinalapit, O Diyos, sa oras na ito ang sitwasyon ng aming iglesia, aming simbahan, Panginoon. Lord, ipinagkakatiwala namin sa inyo lahat ng pangangailangan ng aming simbahan, ng TLGR Church, Lord. Paano nagsimula na kami po ay ginamit ninyo, nagtulong-tulong, Panginoon, just to build this building. Panginoon, naniniwala kami na magko-continue, Panginoon. Magpapatuloy, O Diyos, ang pagsasaayos ng aming building, Panginoon, according to your provision sa inyong kalooban sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy nyo kaming gamitin. Gamitin nyo kami as an instrument to bless our church, to bless the building, Lord, of the LGR Church here in Bulacan. Panginoon, maraming salamat po. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang bawat ministeryo, ang bawat naglilingkod, ang bawat ginagamit ninyo, Panginoon, na gamitin nyo kami, Panginoon, ng mayroong kapakumbabaan, kabanalan, Panginoon, sa inyong harapan. Patuloy nyo kami linisin sa aming mga karumihan at pagindapatin nyo kami, Panginoon, na maglingkod sa inyo ng mayroong maayos at tamang puso, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga manggagawa, sa mga leader ng ministry, sa mga workers namin, Panginoon. Maraming salamat sa mga pastors, Lord. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala din namin sa inyo, even our family. Sa kinabibilangan mong pamilya ngayon, kapatid, ipag-pray mo. Ilapit mo sa Panginoon na maghari ang Diyos, maghari ang kabanalan, maghari ang pag-ibig sa loob ng inyong pamilya. Kahit pa sinasabi natin na hindi pa nakakakilala ang ilan sa mga membro ng pamilya natin, walang imposible sa Panginoon. Lord, mahabag po kayo sa aming pamilya. Pangunahan niyo po ang bawat pamilya ng TLOR Church, Lord.
Kayo po, Panginoon, maging sentro ng mag-asawa, Panginoon. Mag-build kayo ng matibay na relasyon, lalo na sa mag-asawa. Relasyon sa magulang, sa anak, anak sa magulang. At sa mga relatives namin, Panginoon, maging maayos ang relasyon namin sa kanila. Lord, patuloy niyo ihanda ang pamilya, Panginoon, upang sa mga pagsubok na dumarating, sama-sama, magkakaisa ang buong pamilya na harapin ang mga pagsubok na ito upang mapagtagumpayan, Panginoon. At kami bilang tinawag ninyo na maging mananampalataya, maging Kristiyano, Panginoon, sa loob ng aming tahanan. Lord, turuan nyo kaming manindigan sa aming pananampalataya. Maging mabuti kaming anak, maging mabuting ama at ina kami sa loob ng tahanan. Panginoon, we declare that in Jesus' name. Yaman din lamang na tinawag nyo kami maging mananampalataya, maglingkod sa inyo, Panginoon, maging mabuting tao kami, maging mabuting halimbawa kami, lalo na doon sa mga membro ng pamilya na hindi pa po nakakakilala sa inyo, upang sa ganoon makita nila ang iyong kaluwalhatian sa aming buhay at sila din naman ay magkaroon ng interes na makilala ka at paglingkuran ka, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Dinadakila namin kayo, Panginoon. Palapakan natin ang Panginoong Jesus. Binabalik namin sa iyo pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everybody say Amen. Amen, amen. No, check, hey. Amen. Praise God. Palakpakan nga po natin ang Diyos sa umaga pong ito. So before we start, sige po, pwede po ba tayong lumibot at kamayan po natin ang bawat isa? Let's welcome the presence of each other. Come on. Sabayan po natin ng ngiti. Ang pagkakamay po natin sa ating mga kapatiran. Come on. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Welcome again to our TLGR Church. At alam ko po ang bawat isa sa atin na excited ng sumamba sa Diyos. Come on! Sige po, kamayan po natin ang bawat isa. Hallelujah! Yan! Praise the Lord! Okay. Sige po, kanina kung winelcome po natin ng isa't isa, this time, welcome po natin ang presensya ng Panginoon sa umaga pong ito. Come on, let's clap our hands for Jesus. Oh, sige po, pwede po nating nabukas ang ating mga bibig. Sabihin natin, Panginoon, handa na kaming sumamba, handa na kaming magpuri sa iyong dakilang pangalan. Come on, hallelujah! We give you glory and honor, Lord Jesus. We give you glory and honor, Lord Jesus. Oh, we worship your name, oh Lord Jesus. Hallelujah. Sabi po sa Psalms chapter 150, sabi niya po doon, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness, praise Him with the sounding of the trumpet, praise Him with the harp and lyre, praise Him with timbrel and dancing, praise Him with the strings and pipe, praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with the sounding of cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Come on, let's praise God. Di pa, pwede po natin palakpakan ng Diyos. Come on, everybody, let's sing. Let everything that has breath praise the Lord.
Praise the Lord. Let everything everything that has breath. that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, mas Praise the malakas. Lord. Let everything Everything that has breath. that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath. that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the I Lord. praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning. As long as I'm living, as long as I'm living, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, praise when I don't. Praise cause I know you're still in control. This praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, more than a sound. My praise is the shout, yeah, that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a ring. Come on! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Papalakpakan po natin ang Diyos na buhay. Come on, let's raise our hands and praise God with our clap offering. Praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated a grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater. Come on, let's sing. I praise cause you're sorry. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated a grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you are sovereign. Because you reign. Because you reign, God, defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign. Ayan po ang Diyos natin. Hallelujah. I praise cause you are faithful, you are true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, lift up your voices to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Sabay-sabay. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. Hallelujah. My God It's is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise. Hallelujah. Everybody dance for Jesus. Let's sing, let everything that has breath, let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord, let everything Let everything that has breath, that has breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that is breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that is breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, Hallelujah. come on. Let's give it a shout for Jesus. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayong sasamba sa Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, sabay-sabay pa tayo. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I, Lord? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true, oh Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me? Isn't it amazing? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Let's sing. I am a friend of God. I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Sing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Pinapakinggan daw po tayo ng Diyos. Is it true that you are thinking of me? How you love me. Sing, it's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. Woo! I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Oh, oh, oh. Whoa. Pwede po ba nating awitin sa Panginoon? God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory. ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Tumawag sa ating kaibigan. Hallelujah. God Almighty, Lord
of God. He calls me friend. I'm a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Oh Jesus, we lift your name on high. We honor your name, oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we were. Naalala ko lang po yung verse, John chapter 15, verse 13, sabi niya po doon. Greater love has no one than this, to lay down his life for one's friend. Katulad po ng ginawa ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Nung inalay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Bakit? Sapagkat tinuring po tayong kaibigan ng Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos sa umagang ito? Lahat ng tinuring na kaibigan ng Diyos at niligtas ng Panginoong Jesus. Come on, pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Pwede po man natin gawing panalangin itong awitin na ito. God, Lord of glory, you have called me friend. Even though we are not deserving, Lord God, you died for us and you gave your life for us, because we are your friends. Kami ay tinuring mong kaibigan, Panginoon. You have called me friend. For the very last time, God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. We thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your love. Sa umagang ito, Panginoon, gusto ko naming pasalamatan. Papurihan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Dumako po tayo sa spirito ng pagsamba. 1,000 generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All have gone before us, and all will believe. We sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries,
been forgiven. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song of ever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Ooh, oh, sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all the nations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. And the millions of angels cry. Angels cry, Oh, we cry out holy. We cry out holy to your name, oh Jesus. You are holy, God. Hallelujah. Ito ang aming pagsamba, Panginoon. lifted high, holy, holy forever. Hear our cry, hear your people sing. Holy to the King of Nag-iisang Diyos, sa nag-iisang Diyos na nagligtas sa amin, ang aming pagsamba, Panginoon. always be holy, holy forever. Let's sing your name. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. You sit all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Oh, your name. Your name is the highest. Sige po, sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries. Oh, we cry out, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing. Pinaparangalan ka namin, O Diyos. Sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Oh, you are holy. You will always be holy, holy forever. You will always be, you will always be holy, holy forever. You will always be holy.
Everybody sing this song. Come on, let's shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Simulan po natin itong awitin na ito. Gawin po nating panalangin. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort and my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, come on, hallelujah, all that I am, never cease to worship you. Oh, shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Come on, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love, we love you, Lord. Just love you, Lord Jesus. Nothing compares to the promise I have. And shout to the Lord, all the earth. Come on, TLG, our church. Let's lift up our voices to the Lord. Ang karampatang pagsamba, ibigay po natin sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. And the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stay. Nothing compares to the promise I have. And shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Oh, we sing for joy. I sing for joy at the word of your hand. Oh, we celebrate your works. We celebrate the works of your hands, oh Jesus. Nothing compares to you. Nothing compares to the promise I have. And nothing compares to the promise I have. And nothing compares to the promise I have in you. Come on, let's sing a melody of praise. Let's sing a melody of praise to Jesus. Oh God, you deserve all the
glory and praises. Ang aming pagpapasalamat, Panginoon, ay karapat-dapat lamang na ibigay namin sa iyo, Diyos. Oh, we bring back to you all the glory and praises. This is our worship. This is our praise. In Jesus' mighty name we pray. And everybody shout, Amen, 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 amen. Hallelujah. So our topic today entitled The Powerful Fruits of a Christian. The powerful fruits of a Christian. So the evidence and impact of a spirit-filled life. Can we just close our eyes first and bow our heads? Lord, i-bless niyo po itong mga salita ninyo na aming pag-uusapan. Give us the spirit of understanding. Open our spiritual ears, even our spiritual eyes, that way we may see your glory, Lord. Ma-feel namin yung presensya po ninyo at mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. In Christ's name we pray. Amen. So when we see evidence and impact, sa inyong palagay, importante bang may nakikita sa atin na ebidensya o na patunay bilang isang Kristiyano? Sagutin nyo sa inyong sarili na. Importante ba talaga na mayroong evidence o mayroong patunay na ikaw ay mananampalataya, ikaw ay Kristiyano? Kasi minsan pag sinabing Kristiyano, napaka-generic, Kristiyano ako kasi hindi ako Muslim. Yan yung mga term, religious terminology yan. Christian and Muslim. When it comes to religion, but we as a Christian believer, or Christian believer or Bible believers, we are not just holding the religion Christianity. No, hindi lang tayo member ng Christianity o anumang relihiyon na Kristiyano. No, iba-iba kasi yan eh. Tayo yung Christian evangelical, ano? May Christian Catholic, may Christian Baptist, okay? Iba-iba yung sekta, no? Sekta lang ang tawag diyan. Pero we are in one religion, Christianity. Kasi hindi naman tayo Muslim, Hindu o kaya Buddhist, no? Yan yung mga religion pag pinag-usapan ang religion. But we are the part of the isang bahagi ng Christianity which they call us evangelical Christian. So tayo yung bunga ni Martin Luther, no? Kung titignan natin yung part na yon pag pinag-aralan natin at nag-multiply na hanggang sa maabot ang mga tao into Bible-believing Christian. So, pag sinabing Kristiyano, if you are a Christian, importante bang may nakikitang evidence, patunay na tayo ay Christian? Pag sinabing Christian, we are in Christ. We have Christ in our hearts. Hindi lang natin kilala si Christ, kundi si Jesus nasa puso natin. Okay? So, next slide, makikilala mo ang isang Kristiyano o isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga bunga. Do you believe that? Para madali mong malaman kung anong klaseng tao siya, anong pag-uugali mayroon siya, sa pamamagitan ng kanyang mga bunga. At sa mga Kristiyano, dito makikita si Kristo sa pamamagitan ng ating mga bunga, ating fruits. A tree is recognized by its fruit. Tama? Not by its leaves. So kung titignan natin itong slide na ito, sige na, pakilipat mo. Nasaan na yung operator natin? Ayan. So, dito makikita, this is our profession, but the evidence ay yung bunga natin. Di ba? Ang ganda, sino mas magandang tingnan? Yung may dahon lang o yung may bunga? May bunga. Mas attractive. Di ba? So Christians are known by the fruit they produce, not merely by their profession of faith. Fruit is the visible evidence that Christ lives with us. Kaya nga lagi natin sinasabi, ang relihiyon is not important. Your relationship and your fruit with Jesus is the important. So we are here not doing a religion or religious tradition. We are here just to build our relationship with Jesus, the one who created our life. Naniniwala ba kayo na ang buhay natin ay bigay lang ng Diyos? That's why
we must have a connection with God. Hindi lang natin kilala ang Diyos, hindi lang natin kilala si Jesus, magkaroon tayo ng personal relationship with Him. Para kahit ano man ang gawin natin, may takot tayo sa Diyos. Ang problema ngayon, di ba, may mga kabataan nagugulat tayo sa kanilang murang edad. Bakit ganon? Kaya nilang bumaril, kaya nilang manaksak, kaya nilang makipag-away sa kanilang murang edad. Why? Kasi may takot lang siguro sila sa magulang nila kung mga time na binubugbog sila. Tinuturoan ko naman yan, binubugbog ko nga yan eh. Pero paglabas nila sa bahay nila, wala na silang kinatatakutan dahil hindi na sila nakikita ng mga magulang nila. Whereas, if they have a personal relationship with God, personal relationship with Jesus, may takot sila sa Diyos, di nila kayang gawin yon. Di nila kayang manakit, di nila kayang mangupit, mang-snatch, or magnakaw. Bakit? Kahit wala nakakakita sa kanila, naiintindihan nila, I have Jesus in my heart. My Lord is in my heart. Kaya may takot sila. That's why you, young people, youth, tinuturoan namin kayo, magkaroon kayo ng personal relationship with Jesus. Bago kayo makipagrelasyon, unahin nyo muna yung relasyon ninyo sa Panginoon. Para kahit saan kayo pumunta, hindi nag-aalala yung mga magulang ninyo. Yung anak ko, wala dito sa bayan, ng oras na kaya, baka ano na nangyari sa kanya. Hindi. Bakit? Mayroong kayong Jesus. Mayroong kayong Diyos na pumuprotekta sa inyo. Okay? So in Matthew chapter 7 verse 20, and sabi dito, therefore by their fruits you will know them. Kung titignan natin, parang yung bunga daw, doon mo makikita si Christ sa bunga nila. You will know them by their fruits. Tignan natin yung anatomy, next slide, of abiding. Alam nyo, napakapalad natin dahil bahagi tayo ng vine. We are part of the vine. Christ is the vine. Siya yung puno. The Holy Spirit is the sap or power. Okay, siya yung nagbibigay ng nutrients doon sa nutrition doon sa puno. And the believer are the branches. We are the branches. Mapalad tayo kasi part tayo ng vine. Bahagi tayo ni Christ. We are part of the vine. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na ito na tayo ay kadugtong sa Panginoon. Okay? Pangarap talaga ng Diyos na maging fruitful ka. Yan talaga ang gusto ng Panginoon sa'yo. Kaya ipag-pray mo, kayo na mga nag-aaral ngayon, kayo na mga young people na nag-aaral nasa school, ipag-pray ninyo na yung sinisimulan ninyo sa buhay ninyo ay maging fruitful kayo someday. Pag sinabing fruitful, maging kapakipakinabang kayong tao. Hindi kayo pabigat na tao. That's why you are preparing your life right now. Yung pag-aaral ninyo, yung karir ninyo, inihahanda nyo yung buhay ninyo para maging kapakipakinabang kayong tao someday. Una sa lahat, maging kapakipakinabang kayo sa family ninyo, sa community ninyo, sa syudad ninyo, at sa bansang Pilipinas. That's the reason why ang hirap pumunta sa US at kumuha ng visa. Alam niyo kung bakit? Sinisigurado ng US administration o ng country of US na pag pumunta ka sa kanila, hindi ka maging pabigat. Kasi ang daming homeless, di ba, sa US. Sinisigurado nila na pag kumuha ka ng visa, maging kapakipakinabang ka sa bansang Amerika. Kaya pag in-approve ka, ibig sabihin nun, uy, kapakipakinabang ako. Pero pag dinis-approve ka, denied ka sa visa mo, nakita nung interviewer na maging pabigat to sa Amerika, wag nating bigyan ng visa. As simple as that. Kaya tayo, lahat ng ginagawa natin, yaman din lamang na nakadugtong tayo kay Christ, pagbutihin na natin ang buhay natin, yung bunga natin. Dito, hindi lang pinag-uusapan dito ang spiritual reality. We also talk about our physical aspect. Ang physical na aspect ng ating buhay. Kung paano tayo maging mabunga, maging kapakipakinabang. Yung puno, hanggat dahon lang yan, walang pakinabang yan. Pero pag namunga na yan, matutuwa na yung mga tao nakapaligid. Bakit?
mapapakinabangan na nila yung bunga. At yan ang pangarap ng Diyos sa'yo. Maging fruitful ka. Maging mabunga kang isang tao. Lalo na kayo na nakakilala sa Panginoon at alam mo na nakadugtong ka sa vine. It's none other than Jesus. Yan ang dahilan kung bakit may church. Yan ang dahilan kung bakit kailangan mong pumunta sa church. Church ang gagamitin ng Diyos para maging malusog ka spiritually. Tama naman yung sinasabi nila, kahit di naman ako magsimba, nagpe-pray naman ako. Yes, tama naman yan. But are you healthy spiritually? Without church, without listening to the Word of God? In your own, magiging healthy ka? Spiritually? Are you really praying? Do you have your personal devotion with Christ, with God? Baka sinasabi mo lang na nakakapag-pray naman ako kahit di ako pumunta sa church. Okay, it's your personal relationship with God. That's the reason why there is church. Ginagamit ng Lord ang church, of course, for you to be healthy physically and spiritually. And if you are healthy spiritually, susunod yung physical. Kaya kung ikaw, mayroon kang kapayapaan, may Diyos ka, nagbo-bloom ka, kitang-kita rin sa mukha mo. You don't need yung mga pampagandang sabon, yung mga pampagandang chemicals. Pag mayroon kang Panginoon, do you believe that Jesus Christ is a miracle, God of miracle? Kaya niyang pakinisin yung mukha mo anytime. Kasi siya naman ang may likha ng buhay mo. Siya naman ang may likha ng katawan mo. Kaya tingnan mo yung mga taong walang Diyos, kahit anong paganda nila, hindi sila magandang tignan. Kasi wala silang Diyos. Spiritually dead. Physically alive, but spiritually dead. Paano yan, Pastor? That's the reality. Maraming tao nabubuhay in physical aspect lamang. But in a spiritual reality, patay sila. Bakit? They have no personal relationship with God who created their life. Yun po ang totoo. That's why we come to church. We are here in church to be healthy spiritually. Magiging malusog ka sa pagsamba during our praise and worship. Magiging malusog ka sa kanyang mga salita during listening the Word of God like today, like now. You are listening the Word of God. Kaya mo bang gawin sa bahay yan, mag-isa? Mag-worship? Makinig ng salita ng Diyos? Kaya ko po, Pastor, sa YouTube. YouTube University. Hindi mo kilala kung sino yung mga napapakinggan mo sa YouTube. Kaya marami naliligaw. Dahil hanggang YouTube na lang yung buhay nila. Wala silang personal contact or physical na pakikinig ng salita ng Diyos. Next slide. The mission of the fruit. The powerful fruits of a Christian are not just moral achievements. Alam niyo yung prutas na yan? Sino nakakaalam dyan? Granada yata yan. Yung tinatawag nilang granada. Parang atis, no? Pero masarap yan. They are the active, visible forces that, number one, transform lives. Secondly, strengthen the church. Thirdly, draw unbeliever to church or soul winning and glorify God. Now, kapag healthy ka spiritually, magsisimula ng mamunga ka. Kapag mabunga ka na, gagamitin ka na ng Diyos saan? To transform life. Kaya pala, maraming mga tao ang inaasahan ng iba. Pag may problema sa'yo, lalapit. Kasi nakakatulong ka na sa kanila. Pag kinausap kanila, gumagaan yung kanilang kalooban. Gumagaan yung feelings nila. Why? Kasi nagsisimula ng mamunga ka. Napapakinabangan ka na ng ibang tao.
Pero marami pa rin mga tao, pag kinausap mo, lalong lalaki problema mo. May kilala ka bang ganon? Okay ka lang eh, no? May konting problema ka lang. Nung kinausap mo, lumaki problema mo. Ibig sabihin niyo yung mga taong walang kabunga-bunga. Fruitless. Pag nagsimula ka ng mamunga, gagamitin ka na ng Lord, first of all, to transform lives. Nababago yung mga tao pag kinakausap mo. Second, to strengthen the church. That's why you are here right now as a worker. Para maging kalakasan ng simbahan. Mag-contribute ka ng talents mo para sa church. Mabigay mo yung nararapat to glorify the Lord. And number 3, draw unbelievers to Christ. That's we call soul winning. Soul winning, nadadala natin yung mga tao sa Diyos. Hindi natin nadadala sa relihiyon. Nadadala natin sa relasyon nila sa Diyos. And that's very important that we draw people to Christ. Ipakilala natin si Kristo. Ipakilala natin si Jesus na kung saan sinasamba natin bilang Diyos at tagapagligtas. Yan ang trabaho natin mga Kristiyano, ipakilala si Christ. Kaya minsan, naiilang yung mga tao sa atin. Nung kung nandiyan naman yung mga born again, lalapitan na naman ako. Nakukulitan na sila sa atin. Don't worry. Okay lang yun. Ang mahalaga, pinakilala mo si Jesus sa kanila, sa mga kaklase mo, sa mga katrabaho mo. Kasi trabaho natin yan, to introduce Jesus for them. Pastor, they know already Jesus. Yes, they know on their birth. Tuwing Christmas lang, kilala nila. Tuwing mahal na araw, kilala nila, napako sa krus. Tuwing mahal na araw, doon lang nila kilala si Jesus. But personally, they don't know Jesus as Lord and Savior of their life. That's the reason why we need to introduce Jesus to them in a very deeper way. Mas malalim, mas matinding pagkakilala at gawin nilang personal na Lord and Savior si Jesus katulad mo na pinapasok mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. So, hindi mo lang siya kilala tuwing Pasko, baby Jesus. Hindi mo lang siya kilala tuwing mahal na araw na napako sa krus. Kilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? So, the ultimate goal is to glorify God. Ngayon, balikan lang natin yung nasa Galatians chapter 5, verses 22 to 23, the fruit of the Spirit. Ano yung mga fruit of the Spirit? Yan. So una, di ba, sabi doon sa Galatians chapter 5, love. Unang bunga ng Espiritu, unang bunga ng pagiging Kristiyano ay pag-ibig. Changing hearts. Nararamdaman ba ng mga tao ang pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan mo? So the posture is, ask yourself, do people experience the love of Jesus through me? Kapag kakaharap ba nila ako, nararamdaman nila si Jesus, yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. No wonder, ito na-experience nyo na to, sa mga classroom ninyo, sa trabaho ninyo, sometime in your life, may nagtanong, Brad, sis, ano ba religion mo? Bakit ibang-iba ka? Nasubukan nyo na yan? Kasi nakikita nila si Jesus sa'yo. Ibig sabihin, may pakinabang yung pagpunta mo sa church. Every time na hindi yung, born again ka pa naman, ba't ganyan ugali mo? Bakit manginginom ka? Bakit may dami mong bisyo? Bakit nagmumura ka? Sana wala nang naggaganon sa ating tao. Born again ka pa naman, bakit ka nagmumura? Amen? Kasi ina-expect nila na ang born again, hindi nagmumura. Amen? So, ibig sabihin, yung iba nagmumura. Yung ibang religion. Bakit ganon? May naririnig tayong ganon. Born again ka pa naman, ba't ka nagmumura? Born again ka pa naman, pumupunta ka pa naman sa church, bakit ka naglalasing? Kasi na-expect nila na wala ng lasinggerong born again. Amen? Diyan pa po ba kayo? Walang palaaway na born again.
Walang may dalang baril na estudyante na born again. Amen. Parang mayroon kayong dalang baril ah. Huwag natin gagawin yon. Ano man yun nakikita natin ay pagkatiwala lang natin sa Panginoon. Kung may mga nanakit sa atin, nambuli sa atin, entrust them to God. Pray for them. Huwag kayong mag-isip ng paghihigante o rebellious spirit kasi kayo rin ang mahihirapan. Okay? Dapat maramdaman ng mga tao yung love ni Jesus, yung changing hearts na tayo mismo nakaranas. Maramdaman ng mga tao yun sa atin. Secondly, isa-isahin lang natin yung fruit of the Spirit, joy. Strengthening the soul. So the definition, biblical joy is entirely independent of circumstances. It is anchored solely in God's presence. Yung joy na nararamdaman mo ay totoo bang joy? Kasi iba yung happiness sa joy. Yung joy, bigay ng Lord yan. Fruit of the Spirit yan. Yung happiness, mabilis mawala. Lalo na kung ang kaligayahan mo ay love life. Pag nawala ang love life, wala ka ng happiness. But the joy in your heart will continue. Bakit? Galing kay Lord yung joy. Fruit of the Spirit. Okay? The power gives strength during trials. Kung may joy ka, mayroon kang kalakasan na harapin yung mga pagsubok ng buhay mo. Because there's joy in your heart. At na-encourage mo yung iba, aba itong tao na ito, kahit may pinagdadaanan, nakakangiti pa rin. Itong tao na ito, kahit mayroong problema, okay lang sa kanya. Sa kanya kaya ako magpa-advise. See? Produces undeniable hope in difficult seasons. Ang tanong, this is the posture. Masaya ka bang kasama o nakakailang ka lang kasama? Sino dito ang taong masasabi niyang maraming gustong makipagkaibigan sa akin? O ikaw yung, ba't walang nakikipagkaibigan sa akin, naiilang daw sila sa akin. Moody daw ako. Sumpungin daw ako. Ha? Pag sumpungin ka, moody ka, wala talagang gusto makipagkaibigan sa'yo. Iiwanan ka ng tao. Pero kung alam nilang may joy ka, masaya kang kasama, nakaka-encourage ka ng tao, listen to me, nagiging mabunga ka na, fruitful ka na para sa mga taong nakapaligid sa'yo. At yun ang gusto ng Lord, maging kapaki-pakinabang kang isang tao. Hindi kayong iniiwasan. Sungit-sungit niyan, ayaw ko dyan. Naku, pagdating ng 3:00, iba na mood niyan. Pero may oras yung mood niya. Para yung mga boss sa company, no? Punta ka ngayon habang maaga pa. Pumasok ka sa office niya kasi maganda pa mood niya. Mamayang 11 o'clock, naku, mumurahin ka na niyan. Meron bang gano'n? Meron gano'n, no? Yung mga boss kasi hindi leader eh. Pag leader kasi hindi gano'n. Pag boss, iba yung dating. Ikaw ba yung taong kahit anong oras kalapitan, okay lang? Kasi ang bunga mo ay joy galing sa Lord. Nakikita nila yung galak sa mukha mo, nakangiti ka lagi. Kahit anong gawin mo magpaganda sa mukha mo, yung mga babae, young people, kahit anong gawin nyo magpaganda, kung lagi kayo nakasimangot, papangit kayo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman gaano maganda yan, pero lagi nakangiti, di ba ang gandang tignan? Nilikha ka ng Diyos, listen, nilikha ka ng Diyos para hindi magsimangot habang buhay. Nilikha ka ng Diyos na mas marami dapat nakangiti ka. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Huwag kang parang pinaglihi ng sama ng loob. Maraming mga tao pinaglihi sa sama ng loob. Parang pinagtakloban ng langit at lupa yung muka. Tapos dala-dala pa niya yung title ng pelikulang Pasan Ko ang Daigdig ni Sharon Cuneta. Sharon ba yun? Nora Honor. Number 3, peace. Love, joy, peace.
calming the storm. The active force of Christ that guards our hearts when life becomes chaotic. The power removes fear, brings confidence, help us trust God's plan unconditionally. Kahit pa may storms, kahit pa may pagsubok, Jesus simply says, peace, be still. Pumayapa kayo, huwag kayong matatakot, maging matatag kayo. Remember, the disciples, nung sila'y tumawid doon sa Lake of Galilee, o Sea of Tiberias, ang tawag nila doon, lake, kasi lawa lang siya, pero tinatawag din Sea of Tiberias kasi parang dagat, ang sobrang lakas ng alon. So nung pinag-aaralan, bakit parang sumpungin itong lake na ito, yung Lake of Galilee, dahil nga napapaligiran siya ng mga bundok, na minsan may butas, tapos dadaan yung hangin doon, kaya biglang talagang akala mo, tataob yung bangka. Eh yun yung daanan nila Jesus, kasama ng mga alagad niya, para magpahinga to the other side of the lake. Minsan dito nagmi-ministry sila, si Jesus, di ba, nagpapalakad ng lumpo, nakakakita yung bulag, nabubuhay yung patay pag dinaanan niya, di ba? Pero pagkatapos niyan, pagod na pagod siya, kaya yayayain niya yung mga alagad niya, let's us go to the other side of the lake. Yun yung pahingaan nila. So sasakay sila ng bangka, tatakas sila sandali doon sa crowd kasi ang daming tao eh. Libo-libo yung talagang umaasa kay Jesus nung siya nabubuhay para mapagaling sila. Kaya sa sobrang pagod niya, yayayain niya yung mga disciples, pupunta sila sa other side of the lake. And then, sa sobrang pagod ni Jesus, nakatulog siya doon sa dulo ng bangka. And then suddenly, grabe yung bagyo. Alos tumaob yung bangka. Sabi ng mga alagad, naku, mamamatay na tayo, malulunod tayo. And even Jesus, pinunta nila dun sa sulok, sabi niya, Master, do you not care? Wala ka bang pakialam? Tulog ka pa rin dyan, mamamatay na tayo. Habang naglilimas sila ng bangka, kasi ang bangka that time walang motor, layag lang, yung inaampas ng hangin at sa kasagwan. Wala pang motor ang bangka. So tumayo si Jesus, pinatigil niya yung bagyo, be still. Pinatigil niya yung alon, yung hangin. Sabi ng mga alagad, wow, anong klaseng tao ito? Pati hangin at bagyo, pati alon kaya niyang patigilin. And then hinarap sila, where is your faith? Di ba sabi ko sa inyo, let us go to the other side? Sino ba nagsabi? Si Jesus. When Jesus said, let us go to the other side of the lake, sa palagay na hindi sila makakarating. Si Jesus yung nagsabi, tumawid tayo sa kabilang pampang. Sa palagay ninyo, mabibigo sila? Si Jesus mismo ang nagsabi, kahit anong pagsubok sa gitna, makakarating sila. Why? Kasi si Jesus ay kasama nila. Kahit anong pagsubok ang dinaranas mo ngayon sa pag-aaral mo, si Jesus ang nagsabi sa iyo, makakatawid ka, makakagraduate ka. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kahit anong sakit ang nararamdaman mo ngayon, pag sinabing ni Jesus, be healed, gagaling ka. Bakit? Si Jesus ang nagsabi, nagagaling ka, makakatawid ka, maitatawid mo ang buhay mo pag magtitiwala ka kay Jesus. Don't trust to your love life. Don't trust to your income. Trust Jesus. Siya ang nakakaalam ng lahat. In fact, He is the author of your life. The author and finisher of our faith. That's Jesus. Amen? So, number 4, bibilisan natin. Patience. Enduring the friction. Ikaw ba yung tao, ang bunga mo ay lagi nagpapasensya? Mapagpasensya ka ba? Kaya alam niyo, ang dami ngayong road rage. Naku, sunod-sunod. May mga naglalabas ng baril, may nakikipagsuntukan, may mga dating pulis, tapos pag inimbita ng Napolcom, umiiyak naman. Humihingi naman ng sorry, pero ang tapang-tapang. Kasi wala silang pasensya. Para bang laging galit. Hindi na nila sabi nga, di ba, mayroon tayong kasabi, kung di mo rin lang ikamamatay, hayaan mo na. Palampasin mo na yung mga kapitbahay mong wala nang ginawa kundi
magbuhos ng tubig dyan sa harap ng bahay mo, okay lang yan. Total, wala naman tubig ngayon, at least lumamig-lamig yung kalsada ninyo. Huwag ka na makipag-away. Magpasensya ka sa kanila. Yung mga kapitbahay ninyo na nagbibideo, okay hanggang madaling araw. Ipagkatiwala mo sila sa barangay. Tawag ka ng barangay. Trabaho ng barangay yan. Napatahimikin sila. Yan. Kasi baka mapasubo pa tayo, no? Magpasensya na lang tayo. Parang yung isang kapatid, nagtatrabaho sa Ortigas, laging na-approach na ako, Pastor, ang layo-layo ng trabaho natin. Napapagod na ako. Sabi ko sa kanya, hindi malayo ang trabaho. Malayo yung bahay mo. Bakit kasi ka tumira doon sa Bulacan? Tira ka sa Ortigas, malapit na yung trabaho mo. Kasi sinasabi, ang layo ng trabaho ko, ang layo ng tirahan mo. Yung tirahan mo ang malayo. Lumapit ka kasi yun ang nagbibigay ng buhay sa'yo. Kasi pag tumigil ka magtrabaho, malapit ka nga, nasa bahay ka lang, wala ka namang kakainin. Diba? Kung hindi mo kaya, ikaw ang lumapit sa trabaho, hindi wag mong laging, wala kang pasensya na lagi na lang, ang layo ng trabaho ko. Ganyan dati, no, sa security agency kami, pag mayroon kaming i-assign sa isang, limaw sa Pampanga, Sir, ayoko doon, layo naman trabaho. Hindi malayo yun, malayo yung bahay mo. Yung trabaho, yun yung dapat mong bigyan ng importansya. Hindi yun malayo. Kung may paraan, kung mayroon kang kayang gawin paraan, gawin mo para malapit sa trabaho mo kasi yun ang magbibigay ng buhay sa'yo. Tama? Yung mga taong walang pasensya, puro reklamo yan, layo ng trabaho ko, ayoko na magtrabaho, di wow, wag na lang. Sino ba magugutom? Di ba ikaw? Puro reklamo na malayo ang bahay, malayo ang trabaho. Buti nga may trabaho ka, di ba? So, number 5, kindness and goodness. Reflecting Christ. Dapat nakikita yung kabaitan at kabutihan. Kindness and goodness. Nagre-reflect dapat si Christ sa buhay natin. Nakikita dapat si Christ sa buhay natin. Simple, tangible acts of compassion that serve to quietly open closed hearts to the gospel. So the posture is, people may forget your words, but they rarely forget your kindness. Alam nyo, hindi nila makalimutan yung kabutihan at kabaitan ninyo. Makakalimutan nila yung mga salita ninyo, pero yung kabutihan ninyo, kabaitan ninyo, never nilang makakalimutan. So be good. Be kind. Kung kinakailangang mag-training ka para maging mabait ka. At mayroon pang isa, biruin mo, kindness na, goodness pa. Why? You need to reflect Christ in your life. Kaya nga may nagsasabi sa, ano ba religion mo? Bakit ibang-iba ka? Kasi nagre-reflect si Christ sa buhay mo. Pero kung Kristiyano ka, tapos ikaw yung pinakapasaway sa loob ng classroom ninyo, ikaw ang pinakapasaway sa trabaho ninyo, lagi kang late sa trabaho. Paano makikita si Christ sa'yo? Paano magre-reflect yung Diyos na pinaglilingkuran mo? Ang mahirap niya, napapahiya si Lord sa buhay mo. Kristiyano ka pa naman, born again ka pa naman, ang sakit pakinggan. Kung ako yon, limbawa ako yung tatay, anak ka pa naman ni Pastor Ronald, ang sakit sa akin yon. Anak ka pa naman ng pastor, ganyan ang ugali mo. Di ba, ang sakit, lalo na sa Lord. So be kind. Be good to others. Be good to your family. Be kind to your family. Ang unang-unang dapat makinabang ng kabaitan mo, yung family mo. Ang unang-unang dapat makinabang ng kabutihan mo, yung pamilya mo. Alam mo, may mga taong mabait sa ibang tao, pero sa pamilya niya hindi. Mabait sa labas, pero sa loob ng bahay salbahe. Sinisigawan niyo mga kapatid. Sinasagot-sagot ang magulang. Imagine that kind of attitude. Nare-reflect ba si Jesus sa'yo? No, ang diablo, ang devil ang nare-reflect sa buhay mo. Malapit na lang nilang sabihin, siguro ang Diyos mo si Satanas. Ba, ang sakit nun.
Listen. Masakit man pakinggan, but you need to hear this. Huwag mong i-reflect yung kalaban ng Diyos sa buhay mo. Kasi nilikha ka ng Diyos na gusto niya ang bunga niya nakikita sa'yo. So kindness and goodness. So the posture, dapat huwag kang makalimutan ng tao. Yung bang pag namatay ka, naalala nila lagi yung kabutihan at kabaitan mo. 'Di ba? Darating naman tayo sa panahon na nakahiga na tayo sa ataol, pupuntahan na lang tayo. Nakikita naman natin yung mga lamayan na pinupuntahan, 'di ba? Ako, ang bait-bait nito. Alam mo, 'di ba, mag-eulogy during your wake. Nag-eulogy, alam mo, nung kasama ko pa siya, ang dami kong natutunan. Natutunan kong maging matatag, napakabait niyang tao. Sarap pakinggan, no? Hindi yung pag namatay ka na, salbahayan tao na yun, buti nga sa kanya namatay siya. Imagine that. Napakasungit niyan. Palaaway yan. Imagine that kind of life that you are going to live in this. Listen, tingin po kayo sa akin. Minsan ka lang mabuhay dito sa mundo. Pagkatapos nito, kamatayan na ang susunod. Kailan? Di ko alam. Si Lord lang nakakaalam. Do you believe that? Sino dito ang naniniwalang mabubuhay ng 200 years? Itaas ang kamay. Wala. Kasi ang lifespan ng tao, 70 to 80 years old lang. Kapag lumampas ka ng 80, grabe, praise God, may bonus ka na. Pero lalo ngayon sa panahon natin, pabataan na ang namamatay. Hindi na patandaan. Marami ng mga tao ngayon hindi na umaabot ng 80 years old. So samantalahin mo na yung pagkakataon na buhay ka. Iparamdam mo sa iba yung kabutihan at kabaitan mo. Sabi mo sa katabi mo, kalabitin mo, mula ngayon, kapatid, magiging mabait na ako sa'yo. Come on, sige, sabihin mo. Kung ayaw lumingon, sampalin mo. Hindi na ako magiging salbahay sa'yo. Lalo na sa loob ng inyong pamilya. Mga magkakapatid, dapat hindi nag-aaway-away. Anak, maging anak ka muna hanggat di ka pa magulang. I-enjoy mo muna ang pagiging anak mo habang hindi ka pa magulang. Irespeto mo yung mga magulang mo. Pag magulang ka na, enjoy mo ang pagiging magulang mo, mahalin mo ang mga anak mo. Amen? Habang binata ka pa, habang dalaga ka pa, enjoy life. Of course, sa tamang direksyon ng buhay. Kasi pag may asawa ka na, hindi ka na katulad ng dati na single. I-enjoy mo na yung asawa mo. Habang buhay. Lifetime commitment. Okay. Number 6, faithfulness. Building trust. Prioritizing steadfastness over visibility. God values quiet faithfulness far more than loud popularity. God is looking for faithful servants, not merely successful ones. Faithful servants. The power builds unshakable confidence, inspires others by example, and ultimately receive God's reward. Receive God's reward. Faithfulness. Lagi natin pinag-uusapan dito sa church yan. Be faithful. In all that you do, in all that you act, you say, be faithful. Faithful to your family, faithful to your husband, if you have husband, faithful to your wife, faithful to your girlfriend, to your boyfriend, faithful to your church. Huwag kang palipat-lipat ng simbahan. Faithful to your leader, and ultimately faithful to God. Be faithful to God. May nakakakita man o wala, be faithful. Amen? And number 7, lastly, gentleness and self-control. Displaying maturity.
Kapag mayroon ka pala nito, nakikita ang pagiging matured mo as a Christian. As a man or woman. Gentleness. Be gentle. Hindi lang yung mga lalaki, be gentleman naman. Minsan lalaki lang ini-expect natin maging gentleman. Bakit yung mga babae? Hindi ba magiging dapat gentlewoman? Mas lalo pa mga mababae. Bakit? Ang tradisyon ng ang Pilipino ay mahinhin na dalagang Pilipina. May kilala ka pa bang ganyan ngayon? Mahinhin o pariwara? O burara? At ang pagiging mahinhin ng dalagang Pilipina, pagkagising tinitiklop ang higaan. Tama? Hindi parang pinagsaputan ng ahas. Mahinhin ka pa ba niyan o burarang tao ka na? Hinuhugasan ang pinagkainan. Yung kawali, wag doon sa higaan. May ganun eh. Yung kawali nandun sa kama, sa kaburaraan. Yung mga underwear, nakasabit-sabit lang kung saan-saan. Be gentle. Maging mainhin, maging maayos sa kilos. Yan ang dalagang Pilipina. Hindi naman kayo Amerikana. Hindi naman kayo Spanish. Mahilig lang kayo sa Spanish sardines. Pero mga Pilipino tayo, amen? Nagmamano sa nakakatanda. Ngayon, dinadaan-daanan mo lang yung mga elderly. Pagtanda mo, i-disrespect ka rin ng mga nakakabata sa'yo pag ganyan ka. Gusto mo ba yon? Dinadaan-daanan ka lang ng mga bata. Kasi nung bata ka, ganun din ang ginawa mo. Hindi ko alam kung Pilipino ka o ibang klaseng tao ka na, taga-ibang planeta ka na. Amen? Nandyan pa po ba kayo? So, self-control. May time na galit ka na. Gusto mo nang manapak, gusto mo nang mangurot, pero tinitiis mo bakit you have self-control. Pagiging matured pala yon. Kaya mo magpigil. Kaya mo i-control ang emotion mo. Kaya mo i-control ang sarili mo. Napaka-importante. Amen? The parable of the orange tree. Dito tayo magtatapos. The growth was silent. The health of the tree was established long before the fruit ever appeared. Pero, next slide. Nung namunga, neighbors enjoying the harvest. Children picking orange with joy. Birds nesting safely in the branches. Travelers resting in the cool of the shed. Biruin mo yan, kapaki-pakinabang ka na. Imagine, you are like this tree. Ang ganda ng dahon, ang ganda ng puno, ang daming bunga. Isipin mong ganyan ka. Kapaki-pakinabang ka. You are very fruitful. Napapakinabangan ka ng mga tao. Di ba ang sarap? Na isa kang katulad na magandang puno. Pero kung wala kang bunga, tuyo ang dahon mo, sasabihin no nagtanim, tatanggalin ko na to, walang pakinabang, tatayuan ko na lang ng kubo. The tree, next slide, the tree never advertised itself. It simply remained healthy and its fruit spoke for itself. Sabi ng John chapter 15 verse 18, by this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. Next slide. Basahin na lang natin yan. And the last is John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Sino yung nagsasabi dito? Si Lord. Without me, you can do nothing.
Lahat ng gagawin natin may expiration. We are so limited as a man, as a person. We have limited talents, limited yung kakayanan natin, matatapos yan, mauubos yan, tatanda ka. But if you are abiding in Christ, abide in me, says the Lord, and I abide in you, you will bear not just a fruit, ang sabi dito, much fruit. Ibig sabihin, magiging kapakipakinabang kang tao. You will be very useful person in your lifetime, in your situation right now. Sino ang may gusto na ikaw ay maging kapaki-pakinabang ng tao, na tao? Pakitaas ang kamay. Useful to your family, sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga neighbors, kapitbahay. Someday, kahit wala ka na dito sa mundo, titingaliin ka, this person was very useful to me. I cannot forget him. Hindi ko siya makakalimutan. Kahit pa lumayo ka, kahit pa pumunta ka sa ibang planet, you will be remain in their hearts. Hindi ka makakalimutan ng tao. Bakit? Ang dami mo naging bunga. Ang dami nakinabang sa'yo. Yung mga taong naranasan yung kabutihan mo, yung kabaitan mo, yung joy mo, yung love mo, yung peace mo, yung self-control mo, sila yung recipient, sila yung umani lahat. That's why, hindi ka nila makakalimutan. At yun ang gusto ng Panginoon sa'yo. That's the dream of God for you. Students, give your best shot now in your school days. Bigay niyo yung best shot ninyo. Maging mabuti kayong estudyante. Yung mga nagtatrabaho, young professionals, give your best shot in your work. Give your best to your work. Children, give your best shot as a children. Respect your parents. Ano man ang nangyari sa mga magulang ninyo, respect them because sila ang ginamit ng Diyos para maging tao kayo dito sa mundo. Parents, love your children unconditionally. Church, love your ministry. Be faithful to your ministry. Someday we will depart as your pastors. But we will be happy na kayo ang susunod na generation na magpapatuloy na magandang kaugalihan sa loob ng simbahan. Sana wag mawala yung tradisyon ng pagmamano, okay? Pagbe-bless. Don't forget that. Wag niyong aalisin yan. Maging faithful tayo sa harapan ng Diyos. Let's all stand. Thank you, Jesus, Lord, sa oras na ito. We entrust to you all the words, Lord, that we receive right now. Bless your words. Bless your people as well in this place. Make us fruitful Christian, that our fruit will be powerful fruit. Natatanggapin ng aming mga kapatid na makikinabang yung mga tao sa amin, aming mga bunga. Manatili, Panginoon, ang bunga ng Espiritu sa amin. That we will enjoy the rest of our lives, Lord. We will enjoy your love. We will enjoy your peace, Lord, that the world cannot understand. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isang naririto. We give you praise and glory in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen.
the goodness of God. Sige, yung may be seated, makakaupo po tayo. Praise God. Maraming salamat po, Daddy Pa, sa napakagandang word. This time, tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. But bago po ang lahat, let me just share this very short reminder. So as we prepare our hearts po sa ating pagbibigay, let us be reminded that ang way ng ating pagbibigay ng ating mga ikapo, ng ating offering, hindi ito simpleng parte lamang ng ating service. So let's be reminded that this is an act of worship po. 'Di ba? Sabi nga po, hindi lang naman ang pag-awit dito sa harapan, hindi lang naman ang pagsayaw, hindi lang naman ang pagpipreach ang paraan natin para tayo ay makapag-worship sa Panginoon. Maaari din tayong magbalik ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagbabalik ng ating tithes and offering. So, sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, taas nga po ang kamay. Sino po dito ang pinagpapala ng Panginoon? Konti lang po ang pinagbabala. Taas po ang kamay, ang talagang kahit na parang yung feeling natin, gigipitin na tayo, pero laging nandyan ang Panginoon, handang sumuporta po sa atin. Amen. Praise God. So, tayo po bilang mga Kristiyano, let's use this a way of our devotion and commitment to Lord by giving back our tithes and offering. Dahil nagbibigay tayo hindi dahil kailangan, kundi nagbibigay tayo dahil pinagpapala po tayo at matagal na po tayong pinagpala po ng Panginoon. Amen po. So every blessing that we receive, maybe it our strength, maybe in our studies, in our work, in our family, and even the breath that we have today, ay lahat po ay galing po sa Panginoon. Amen po. Kaya ang pagbibigay po natin ay hindi po yan kawalan sa ating mga income, hindi po yan kawalan sa ating mga kabuhayan, kundi this is a way para makilala natin ang tunay na provider po ng ating mga buhay. Amen. So as we give today, let's do it with thankful hearts and full trust God na patuloy na tayong susuportahan at ipoprovide according to His perfect will. So, taas po natin ang ating mga sobre. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord God, Panginoon. We thank you for this day, God. We thank you for the joy, Panginoon, naming naranasan sa umagang ito, sa araw na ito. And as we give, Lord, we pray, Panginoon, na patuloy mong gamitin ang mga ito, Lord God, sa yung mga plano, Panginoon, sa yung mga misyon, sa yung will, Panginoon, sa simbahang ito, Panginoon. Lord, Ikaw, Panginoon, ang mag-provide, Panginoon, magbalik ng mga pagpapala, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, na tapat na nagbabalik kaloob sa iyo, Panginoon. I pray for their businesses, for their every source of income of every family, Panginoon. I pray for every students, Panginoon, na tapat na nagbibigay sa iyo, Lord God, to bless them, Lord God, in many different ways, in million folds, Panginoon. Pagpagpalain mo ang bawat isa, Lord God. And I pray, Panginoon, na magamit ito, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Panginoon, sa ikalalago pa, Panginoon, sa ikalalawak pa, Lord God, ng iyong mga gawain, to reach many souls, to reach many hearts, Panginoon, na ninanais pa, Lord God, nangangailangan pang makilala ka, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, binabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat, at pagsamba, tanging sa iyo lamang, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo na po ay pwedeng magbigay. Alabaster jar, it's all I have of worth. Take it at your feet, Lord. It's less than you deserve. Far more beautiful, more precious than it all. Some of my desire and the fullness of my joy. Like a whisper, your love has filled my heart as an offering to my King. Here I am, giving as an offering.
glory, take me. Praise God. Muli po, palakpakan nga po natin ang Panginoon sa umagang ito. Before, sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay makakakita ng isang inihandang performance mula sa ating kids ministry. So, punta na po tayo sa harap. Teachers, may we assist our children po. And sa pangunguna po ng kanilang teacher Arian and Teacher Aaron. At Teacher Kylie pala. At Teacher Berlin din. Sige, kids, punta na po tayo sa harapan. Palakpakan naman po natin ang ating mga anak, ang ating mga children. All the time, put a song of praise in this heart of mine. God is good. All the time, through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. All the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. For He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. God is good. God is good all the time. Thank you, kids. We appreciate your effort. Sana lumaki kayong magaling. Okay, tayo pong lahat ito ngayon sa oras pong ito before we sing our last song. Ay tayo muna ay mag-pray. Lord, this time, again, we come to you with a humble heart. I-bless niyo po ang aming mga kapatid, bawat lalaki at babae, kasama po ang mga bata na naririto ngayon. Pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo ang kanilang family, ang kanilang trabaho, ang kanilang pag-aaral, even their business, Lord. I-bless po ninyo. All the source of income ay pagyamanin ninyo sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po sapagkat kayo ang aming Ama na kahit kailan hindi nagbabago sa pabago-bagong panahon. Taas natin ang ating mga kamay. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng Diyos Anak, ang ating Panginoong Hesus, at ang pagkasi ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. Humayo tayo na may kagalakan,
may pag-ibig, pananampalataya at pagkakaisa ngayon at sa mga susunod na araw ng ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. For thine is thy kingdom and thy power and thy glory forever. Amen. Sa Diyos ang papuri. Sige po, as we end our Sunday celebration, once again, let's bring back all the glory and praises to God. Hallelujah. Come on, let's sing joyful songs to our God. Everybody sing, let everything that has been, praise the Lord. Praise the Lord, let everything Let everything that has been, that has been, praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Praise when I'm and praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise when I feel it, praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout, yeah, that brings Jericho down. As long as I'm breathing, sabay-sabay po tayo to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Can we just clap our hands for Jesus? Come on. Let's clap our hands for Jesus. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. Praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. And praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. Come on! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
soul. Praise the Lord. Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise. Come on, everybody. Oh, my Everybody just dance for Jesus. Come on, sabay-sabay po tayo. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Come Praise on. the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the the Lord. Lord. Woo! Hallelujah. Bring back to you all the glory and praises. Thank you, In Jesus' mighty name we pray, and everybody shout, Amen! God bless po sa ating lahat, and happy Sunday.